UAE mga kapatid, United Arab Emirates, no? Ayon sa report, sasali na daw mga tol sa gera. Pag-usapan natin 'to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Okay, bago natin to simulan mga kapatid, gusto ko lang ulit ipaunawa sa inyo na tayo'y nagbibigay lamang po ng reaksyon, komentaryo at opinyon sa mga balita. Hindi ako ang gumagawa ng balita mga kapatid. Bilang patunay, eto ipinapakita ko na sa inyo para doon sa ating mga kababayan na mareklamo masyado. Eto'y ang source ng balitang ating pag-uusapan, itong WION. Okay, ito'y isang Indian-based na news agency mga kapatid. Ito, basahin natin yung nakasulat dito ha. The United Arab Emirates, UAE, is reportedly willing to join the war in West Asia and is preparing to assist the United States and other allies in reopening the Strait of Hormuz by force. Okay? Hindi galing sa akin yan mga tol. Baka na naman merong magko-comment dyan, fake news, hindi yan totoo, fake news ka. Ulitin ko ulit sa inyo hindi galing sa akin tong balitang to. Ito'y pinag-uusapan natin ayon sa report mula rito sa WION. Okay? Nililinaw ko na sa inyo ngayon mga kapatid. Ayon nga rito sa report, ayon dito sa report is napapabalitang ready na daw o willing. No? Willing, gusto na rin mga kapatid ng UAE na sumali na dito sa gera at naghahanda na sila para tulungan, i-assist ang Amerika at ang iba pang mga kaalyado para sa pagbubukas nitong Strait of Hormuz by force. Pepuwersahin na daw nila mga kapatid buksan itong Strait of Hormuz. So basahin natin mga kapatid ang report. Again mga kapatid April 1, 2026 etong balitang to. Ayan, na-publish yan mga tol. Sabi rito, ito, story highlights. Yan, pakita ko na sa inyo, story highlights. The United Arab Emirates may reportedly enter the Iran war, pushing to reopen the Strait of Hormuz by force as Tehran intensifies missile attacks and warns of wider escalation. Ito'y batay lamang mga sa report. Again, bahala kayo kung gusto ninyong paniwalaan o hindi. Tayo naman ay nagbabasa lamang ng balita. Sabi rito, the United Arab Emirates UAE is reportedly willing to join the war in West Asia and is preparing to assist the United States and other allies in reopening the Strait of Hormuz by force. No, gamit ang puwersa. The move would make the UAE the first Gulf country to directly engage in the conflict that has been going on for a month now. This comes as Iran continues to retaliate against the UAE and other Gulf nations in response to the US and Israeli attack. Siguro piko ng UAE mga kapatid. At kung mangyayari man daw to, ang UAE daw ang kauna-unahang bansa dito sa Gulf na direktang makikisali mga kapatid. Direktang sasali na o mag-e-engage dito sa conflict na to na lagpas isang buwan na mga kapatid. No? Matapos, this comes as Iran continues to retaliate against the UAE and other Gulf nations in response to the US and Israeli attack. No? So pwede ninyong sabihin na hindi totoo yan, wala naman kami nababalitaan, lalo na yung mga OFW natin dyan sa UAE. Pasensya na sa inyo mga kapatid. No? Binabasa ko lamang naman kung ano yung report and gawan ko man to ng reaction video o hindi. Report na yan Nandiyan dyan na yan nakapost na yan online mga kapatid. No? Mababasa at mababasa nyo rin naman yan later on kung hindi man ngayon, di ba mababasa nyo lang din naman yan. Ngayon, binibigyan na natin siya ng reaction video. Kung gusto ninyong magreklamo, wag sa akin kasi nagbibigay lang naman tayo ng reaksyon mga tol. Hindi natin alam kung totoo o hindi itong report na to. Bahala na lang kayo humusga, di ba? So may report din mula rito sa Bloomberg tungkol nga dito sa topic na pinag-uusapan natin. Sabi rito, Iran war, UAE prepared to help US in Strait of Hormuz, report says. Ito mula sa Bloomberg mga kapatid. The UAE is prepared to help the US open the Strait of Hormuz by force and seeks the creation of coalition of allies to do so according to the Wall Street Journal. So ayon din pala yan sa Wall Street Journal. Bloomberg's ito yung report na mga kapatid. Ito April 1, 2026 no. Panoorin natin. You have the Wall Street Journal reporting that the UAE could be willing to join the fight to force Hormuz open. How fundamental a shift is that from the UAE to be just so much more assertive?
Yeah, well, let me just tell you and remind viewers that out of all of the countries in the Gulf, the UAE has intercepted and received the most incoming projectiles coming through from Iran, way above any other countries. So UAE pala ang pinakamaraming na-intercept at pinakamaraming tinamong pag-atake. No, sa lahat mga kapatid na mga Gulf countries dito sa Gulf region, UAE ang pinakamaraming tinanggap na pag-atake mula sa Iran. So, this is the starting point. And if you listen to some of the official commentary that's come out over the last few days, certainly one of the key messages is their resolve has been hardened. And it was only a couple of days ago that, for example, the CEO of ADNOC, the state-run energy firm, likened Iran's grip over the Strait of Hormuz to economic terrorism. It's no surprise then that they are looking for a more long-term solution to what Iran is claiming as sovereignty over the maritime choke point that is known as the Strait of Hormuz. This would be an unacceptable outcome for many Gulf nations, including the UAE. So Wall Street Journal reporting overnight that the UAE and perhaps alongside Bahrain are putting forward a UN Security Council resolution in order to get involved in the reopening of the Strait, perhaps by force. There are many ways that they could do that. One of the options being considered is for the US to use some of the smaller islands close to the Strait of Hormuz, including the islands of Abu Musa. This is a contested island between Iran and Abu Dhabi going back multiple decades, but that could be a launch pad for the US to launch their own series of attacks, perhaps on the Strait. They could participate in mine-sweeping exercises as well. These are some of the options being put forward in that Wall Street Journal article. But the point here is that from the Gulf Arabs' perspective, an outcome in which Iran still manages to exercise that control over the Strait is not acceptable. So You have hindi the daw Wall Street Journal- katanggap-tanggap mga kapatid, no? Etong ginagawa ng Iran nga na pagkontrol dito sa Strait of Hormuz. Unacceptable, 'di ba? Malinaw naman mga kapatid na narinig natin mula rito sa nagbabalita. At ayon nga, no, dito sa report na The Wall Street Journal, mga kapatid, is pinag-uusapan na ngayon yung kanilang mga gagawing hakbang, mga gagawin nilang aksyon, at may posibilidad nga na sumali na etong UAE, UAE prepared to help US para tulungan daw ang Amerika at ang iba pang mga allied na buksan etong Strait of Hormuz sa pamamagitan ng puwersa. No, puwersahin na nilang buksan etong Strait of Hormuz mga tol kasi nga unacceptable daw etong pagkontrol ng Iran dito sa Strait of Hormuz. Ito ba'y nangangahulugan ng isa pang mas malawak na kaguluhan kasi mga tol, direkta na ngayong makikipag-engage. Direkta na ngayong sasali etong UAE mga kapatid, no? Ito ba'y nangangahulugan ng isa pang mas malawak na ngayong labanan o mas malawak ng tensyon at kaguluhan dito sa gitnang silangan? Ano sa inyong palagay mga tol? Pwede kayong magbigay ng sarili ninyong komentaryo sa ibaba.